The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord Jesus Christ. Jesus said to his disciples, "Do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and decay destroy, and thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal. For where your treasure is, there also will your heart be. The lamp of the body is the eye. If your eye is sound, your whole body will be filled with light. But if your eye is bad, your whole body will be in darkness. And if the light in you is darkness, how great will be the darkness." The Gospel of the Lord. Praise be to God. The first reading reminds us of how jealous God we have. Sasabihin, Diyos na siya, siloso pa siya. Ano pa? Pero, kung inyo pong pagtutunan ng pansin talaga doon, ay kung ang sinasabi niya, kung kayo ay naniniwala sa akin, kung kayo ay sumasamba sa akin, dapat wala kayo ibang Diyos-Diyosan. Ano pa? Para mas maintindihan, payag ka ba ng mister mo may kabit? Ganon kasimple yun. Di ba ba na? Payag ka ba na yung asawa mo may kabit? Siyempre ayaw ninyo. Di ba ba? Sasabihin mo ba, napakasiloso naman ang asawa ko, may kabit lang ako eh. Hindi. Mali yun. Yun ang sinasabi sa unang pagbasa. Kung mahal mo ang iyong Diyos, huwag kang maghahanap ng ibang Diyos. Kung mahal mo ang iyong asawa, huwag kang maghahanap ng ibang kalaguyo. Ibigay mo ng buo ang iyong sarili, ang iyong pag-iisip sa iyong minamahal. Anong meron sa Ebanghelyo? Anong meron sa Ebanghelyo? Marahil, tinatanong, ano bang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Bakit, halimbawa, pag ikaw ay nagtatrabaho, ano bang mahalaga sa trabaho? Sahod? Ano ba talagang mahalaga sa trabaho? Magandang pagtunan ng pansin yun. Bakit yung iba, kahit maliit lang ang sahod, nagsusumikap sa trabaho? Yung iba naman, ang laki na ng sahod, bulakbol pa rin. So, ibig sabihin, hindi sahod ang dahilan ng pagtatrabaho. Ang tawag doon ay fulfillment. Pag meron kang nakukuha ng maayos, ayusin mo. Yung ating mga choir, mga batang-bata. Pag ikaw ay bata, parang hindi mo naiisip na tatanda ka. Hindi po ba, Ang pinakadelikadong payo na narinig ko ay bata ka pa, mahaba pa ang buhay mo. Parang naniwala ako noon. Ngayon, 62 na ako. Parang hindi naman ganun katagal yung kabataan. Mabilis ka lang tumanda. Hindi po ba, Mabilis lumipas ang panahon. Kung hindi maliwanag ang iyong prioridad, hindi maliwanag ang iyong pagmamahal, hindi maliwanag sa iyo kung anong dahilan ang iyong ginagawa, ay baka pagdating sa huli, malungkot ka. Kaya nga sa Ebanghelyo, sabi, ano bang nagliliwanag sa iyong mga mata? Sapagkat kung hindi maliwanag ang iyong tinitingnan, ang iyong buong katawan ay madilim. Hindi ito sa walang ilaw. Ano yung pinagkukunan mo ng liwanag, ng pag-asa, ng inspirasyon, di ba? Mabuti pa ang Nescafe nagtatanong, anong dahilan ng iyong pagbangon sa umaga? Di po ba, Mabuti pa ang Nescafe. Pero tayo, nagtatanong ba tayo kung anong dahilan ng ating pagbangon sa umaga? Nagtatanong po ba tayo kung anong dahilan, bakit ako nagmamahal, bakit ako
naglilingkod? Bakit ako choir? Bakit? Maganda pong itanong yon. Sapagkat nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Hindi naman masama na ikaw ay may naipon na yaman. Hindi naman masama yon. Ha? Sabi nga, tinatanong ko nga yung isang estudyante nung ako ay chaplain sa PUB. Sabi ko, bakit gusto mong yumaman? Gusto ko pong bumili ng kotse. Bakit gusto mong bumili ng kotse? Sabi niya, kasi Father, kahit ano sabihin mo, magkaiba pa rin yung umiiyak ako sa tricycle at umiiyak ako sa kotse. Di ba? Parehas lang ang iyak. Pero, sabi niya, magkaiba pa rin yung umiiyak ako sa loob ng kotse. Mga minamahal na mga kapatid, anong dahilan? Marahil sa araw na ito, tinatanong tayo, hindi sapat na gumagawa ka ng tama. Ano ang dahilan? Hindi sapat na ikaw ay nagtatrabaho. Ano ang dahilan? Hindi sapat na ikaw ay nag-iipon. Ano ang dahilan? Kailangan tama ang dahilan. Kasi kung hindi tama ang dahilan, ano sinasabi sa Ebanghelyo? Madaling nakawin yan. Madaling mabulok yan. Inuulit ko. Kung hindi tama ang dahilan, madaling nakawin yan. Madaling nakawin yan. Mga minamahal na mga kapatid, sana po ang ating pagmamahal sa Diyos ay hindi dahil lamang isang obligasyon. Sana ang ating pagsisimba, ating paglilingkod ay hindi lang isang obligasyon, kundi isang tamang pagmamahal. Ano pa? Nung isang araw, sabi nung isang kapatid na pari, si nanay ko 91, bago namatay 91. At medyo may nakakalimot na. Pero tuwing gabi, sabi daw ng kanyang nanay, huwag mo akong pababayaan ha pag tumanda ako. Huwag mo akong pababayaan ha. Sabi niya doon sa anak na pari, pag tumanda ako. Ano sagot ng anak niyang pari? Nay, matanda na kayo. 91 na di po ba? Ano ka iniisip ng matanda na kanyang pagtanda? Pero anong ibig kong pagtuunan ng pansin? Bakit hindi ko makalimutan yan? Sapagkat sa huli, ang hahanapin mo pa rin yung mga taong nagmamahal. Sa huli. Hindi yung titulo. Hindi yung mga diploma na nakasabi sa dingding mo. Wala naman sa atin, pag naghihingalo, kunin mo ang diploma, yayapusin ko. Wala naman ganun. Di pa ba? Ang hinahanap mo ay mga taong nagmamahal. Ano sabi ni Steve Jobs, isa sa pinakamayamang taong namatay? Ano sabi niya? Mayaman nga ako, pero nag-iisa ako sa hospital, walang dumadalaw, ang naririnig ko lang ay yung tunog ng machine na nakakabit sa katawan ko. At yun ang kanyang huling karanasan. Mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko, ano ang dahilan ng iyong mga ginagawa? Kung hindi tungkol sa pag-ibig, baka pagdating sa huli, meron kang malaking pagsisisi. Amen. Again, maraming salamat sa choir. Ano po? Buti pa ako may choir. Ano po? Yung minsan mga pare, walang choir. Ano po? Going back to what I've said, yung mga kapanahon ko, may mga kaedad ba ako dito? Ano po? Ang libangan namin nun, si Jess. Ang mga libangan nun, di ba? Holen, balat ng sigarilyo, tansan, lastiko. Yun ang libangan namin noon. Di ba? Noon, meron ako isang latang tansan. Isang latang holen. Feeling ko ang yaman-yaman ko. Sabi ng nanay ko, ipakain ko yan sa iyo Ano po? Feeling ko talaga ang yaman ko. Ano po? Nung lumaki ka na, na-realize mo, mga basura pala yun. Ano po? Ano ibig ko sabihin? Pag tayo bata, hindi tayo nakikinig
Ang akin lang paalala sa kabataan, baka kayo ay masyadong nagpapahalaga sa maraming bagay na pagdating ng araw, basura pala. Ano pa? Basura pala. So, huwag sayangin ang panahon. Anong hindi maglalaho? Ang pagmamahal na magulang sa anak, ang pagmamahal ng anak sa magulang. Inuulit ko, huwag sayangin ang mga bagay, Diyos-Diyosan, sa pagdating ng panahon, wala pala silang halaga. Ano pa? Talagang ganun ang buhay. Buti na lang ang Diyos ay tapat sa mga panahon na tayo hindi tapat. The Lord be with you. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. We go in peace to love and serve the Lord.